Hello Katden lovers and Katden followers, abay lalaking matyagang nag-aantay kay Catherine Bernardo outside sa studio ng PGT, usap-usapan ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong panonood. At ngayong araw ay pagkatapos ng mag-trending at pag-usapan ang mga pilot episode na inilalabas ng Pilipinas Got Talent, kung saan isa si Miss Catherine Bernardo sa mga judges po dito, no? Kasi nasabing siya po yung heart ng nasabing season dahil talagang kaabang-abang ang ilan sa mga acts na gagawin, hindi lang po ng mga Pinoy talents, of course, maging ang mga judges po, no? Dahil araw-araw nagte-trending si Miss Catherine dahil po sa kanyang kakaibang mga looks dito po sa nasabing PGT talent search, no? So, kaya naman talagang ang lahat po ng mga netizen na nagmamahal sa kanya ay talagang sobra yung pasasalamat sa glam team ni Miss Catherine dahil parang patagal ng patagal talagang paganda ng paganda si Miss Catherine Bernardo. At the same time, sila po yung nangangalaga at nagbibigay ng magandang looks dito kay Miss Catherine. Kasi talagang sa mga rehistro po sa camera, grabe po yung nagiging kakaibang looks ni Miss Catherine. Parang kung ano yung peg niya for the day is talagang nabibigyan niya ng justice. Kaya ganun po talaga siya pinag-usapan ng mga ilang netizens sa X. At the same time sa ilang mga GC at mga group chats, no, ng mga Katden at ng mga Catherine Bernardo's fans. Pero alam niyo po ba na mas nagte-trending ngayon at pinag-uusapan ang ilan sa mga nabanggit di umano, kasi may someone or somebody dyan po sa comment section, meron po siyang tinanong or meron po siyang pinapa-investigate with regards to this, na talagang humana po tayo ng means para ma-check natin kung totoo. Sabi po niya, Miss Dars, paki-investigate nga po kung sino yung sinasabi ni Mele sa PGT na gwapong naghihintay palagi kay Catherine sa pag-uwi after PGT. So ito po yung kanyang post, at ito po yung kanya. Hinanap ko po yung video na sinasabi ni Miss Nelk tungkol dito, pero mukhang kasi yung mga nakita ko pong video is parang interview kay Melay tas hosting. Hindi ko alam kung kinat po siya ng PGT or pwede rin na parang di na lang talaga natin makita dahil ang dami ng episode, pero yun po yung usap-usapan. Marami nga po nagsasabi niya na parang nabanggit ni Melay patungkol sa bagay na ito. And then kung ibabase po natin sa schedule, una, marami nagsasabi na baka daw si Tisoy kasi ang possible na si Tisoy nga dahil nga kung ang sasabihin po nila is yung mayor na taga Lucena, imposible naman kasi sa Lucena po nakatira yun. Alam nga namang araw-araw pupunta po siya ng Manila para lang po sunduin itong si Miss Catherine Bernardo. Imposible din naman si Daniel Padilla yun dahil si Daniel po kamakailan ay namataang pumunta ng Thailand para po sa kanilang taping. Pero ngayon nasa Pilipinas na po siya at sobrang busy po niya sa kanya pong kanyang taping dito po sa incognito, no? So imposible. Kung si Mr. Alden Richards naman, possible din na si Alden dahil si Alden po is from Quezon City lang naman. At the same time is talagang si Alden is malapit kay Miss Catherine. Pero syempre, hindi naman natin to kinukumpirma kung talagang siya nga talaga kasi wala namang resibong lumalabas na meron ngang lalaki nag-aantay doon sa labas. Or possible din na sinabi lang to ni Melay dahil dahil nagbibiro ba siya or what? Dahil ito related doon po sa talent na pinapakita ng isang contestant. Kasi possible po yun bali, magkakaroon lang tayo ng talagang conclusion with regards to that. Kung ano ba talaga yung parang yung usapan kung bakit nabanggit ni Mela yun. Yun po kasi talaga yung pinaka heart nun. So hanapin natin yung video na yun para maihatid natin sa inyo, and we will try to investigate on that para at least fact check po natin yan. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating latest update. Sabi ni Mr. Dennis Limpin, malamang totoo yan, talagang walang cut din. Ang point of view dito, pwede namang mangyari yan, mabilisan, magaling sikat, magtago
po yan, kaya wag nang umasa pa tayo. Mga Kat din, stay na lang tayo kay Alden. At least mas makakahanap pa siya ng masigit kay Kat. Sobra pa. Pero si Kat, wala ng Alden. Paano makukuha? Yan na lang natin yung babae na yan. Nagagalit na siya. Wag na lang suportahan pa para alam nyo gaano kalaking sampal sa kanya paloloko niya sa mga fans. Wag maniwala sa kabaitan niya na sabi-sabi lang. Kung si Alcala versus Alden, ang layo naman talaga sa itsura. Parang ala nang wag suportahan ng Kat na yan para bumagsak ang career. Stay Alden na lang po tayo. Ayan, ito naman sabi ni Sir Dennis Limpin, parang pangit lang po sa pandinig na porket ba hindi sumasang-ayon sa gusto po ninyo yung nangyayari or lumalabas na mga balita, talagang i-hate nyo na po si Catherine, diba? So, handayin na lang po muna natin kung ano po talaga yung totoo. Sabi po ni Foy, kung true yan, di ba nagkaroon ng malakas na lindol sa Thailand? Nag-usi ba si Kat and Mayor Don? Char. Also, real talk lang muna tayo. During Alden's recent interview, which I watched then left halfway, I find it parang sakit sa ulo isipin na kasi na parang naka-overwhelm mga sinasabi ni Alden kasi paano mapagpapasabay-sabay yung mga ginagawa at plano pa niyang gawin. Superman lang ang peg, sorry, pero as he himself said, if something is too good to be true, it is very unlikely to be true as well, nor will it come true. But nonetheless, sana nga good luck na lang kay Alden. Hope matupad niya lahat ng plano at pangarap niya. Yun po talaga yung pinaka-biggest question di ba? Paano niya napagsasabay-sabay yung kanyang pag-aaral? Mag-aaral po siya bilang isang piloto. May mga businesses siya. Tapos meron na naman siyang panibagong project na ginagawa or gagawin with Miss Julia Barreto. Yun po talaga yung Kaya sabi ni Catherine dati sa kanila pong interview, di ba? Parang hindi masamang magsabi ng no. Yun po yung sinasabi niya. And sabi ni Flowers, si Kat, makakita pa yan ng lalaki, mas pa sa kanilang tatlo. Dahil si Kat sobrang mabait, mayaman at si Kat sobrang wag lang niya sayangin ang panahon para sa kanila ni Alden. Sobrang yaman, pero paano ang puso mo ay palagi masasaktan? Kahit 5 barko pa yan ang pera ni Alden. Tama si Kat, ayaw sagutin si Alden dahil sa sobrang babaero. Hindi yan sapat, pero lang ang kaligayahan. Tama talaga si Kat. Kahit hindi masyadong mayaman si Mayor Mark, mukhang mukhang Team Mayor Mark to si Flowerson So, ayan po, sabi niya, okay lang sa kanya dahil rumispeto siya kay Kat. Yan ang importante sa tao, hindi lang pera lahat. Si Alden, kahit ubusin pa ang lahat ng mga babae, masaya siya dahil maraming pera si Alden. Pero si Kat, sobrang yaman din pero honest at loyal ang hinahanap niya. Yan ang taong totoong-totoo, hindi mukhang pera si Kat tapos. Ayan, so parang sinasabi niya dito na yun nga, si Alden daw parang mas priority ang gumawa ng pera kesa magka-love life, parang ganon. Ito naman parang sinasabi niya na si Alden ay babaero, 'di ba? Parang ang bilis-bilis naman natin mag-judge ng isang tao, no? Paano kaya naging babaero si Alden? Sabi pa ni Miss Flowers, delikado ang pilot, marami ang nadidisgrasya gayon. Mabuti tapusin niya ang course niyang kinuha noon para sa negosyo niya yon. Wag na mag-pilot yung course para sa business niya. Yun. So ito naman yung kanyang suggestion para kay Mr. Alden Richards. So lahat tayong magagawa kung yun talaga yung pinili niya, diba? Kung yun talaga yung gusto niya at yun yung magpapasaya sa kanya. Kasi actually, ang alam ko po, during the pandemic time, is nag-aral na po yan for his business. No, sabi ni Mr. Renato Sayan, malabo yan kwento. Una, walang sightings na umalis ng pinasikat. That's too impossible. That's one reason. Number 2, last week lang nag-umpisa yung campaign period. So logical na busy si Mayor ang pangangampanya. Since bench, sobras busy niya. Paano umalis somebody? Explain it to me. Yes, true. Sabi ni Miss Geraldine Pavilian, daming business ni Alden, super yaman at gwapo. Anong kayang ayaw ni Kat kay Alden at si Mayor pa? Papatol. Nako, wrong mate ka talaga, Kat. Sabi naman kasi ng iba, hindi daw naliliga si Alden, Ma'am Dark, kaya naghahanap si Kat ng iba. Pero kung tignan mo, kahit noong rumampa sila sa bench, halata talagang may gusto si A kay Kat. Iba ang tingin ni Alden kay Kat.
Pero halata talaga naman ang may iwas si Kat. Siguro totoong chismis lalo ng interview ni Mama Min. Parang papalapit na sa aminan. Ay naku, sayang Kat din. Ayan, ito naman yung kanyang observation with regards to this, ano. Kasi sometimes, si Alden kasi parang ayaw niya kasi mag-take ng advantage. Ayaw niyang, hindi siya mag-take ng advantage, diba? Parang baka isipin kasi ni Catherine baka isipin ni Catherine na porket may movie sila, liligawan na siya ni Alden Richards, diba? Siyempre, siguro, gumagawa pa rin ng ways, diba? Hindi natin alam sabi ni Miss Sena Mante. Ay nako, kakatago ni Catherine kung sino man boyfriend niya. Nakakawalang gana na ha, may edad na siya. Ano yan, feeling bata pa rin. Sobra kong ginusto siya para kay Alden kasi sobrang bagay sila ni Tisoy. Pero nung natapos yung HLA, wala na, kawawa lang si Tisoy. Pinaasa, basta Team Tisoy na lang kami. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please, don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!